Yari na tayong magagawa ng tudling o row ng kalamansi kahapon. At ang distance nga ng ginawa natin ay 3.5 meters po ito, yung row na yan. At gagawin po natin dyan, yung in between yan, yung sunuran yan dito ay 3 meters. Araw na ng paglalagay ng pananda o yung mga stick-stick dito sa tatamnan ng kalamansi. Pahalang ang sukat namin ngayon. Ando sa kabilang dulo yung partner ko, nililipat na namin yung tulos. Yung hawak ko na yan, merong banana twine yan na kulay black na 1 ply. Yan yung guide namin para diretso yung aming paglalagay ng pananda. At meron din kaming guide dyan sa magkabilang dulo na maliliit na stick. Kung mapapansin nyo, nakatabi sa tulos na malaki yun. Itinatapat namin dyan para dire-diretso yung aming paglalagay ng pananda. At meron pa tayong isa pa, dalawa yung gamit nating pise. Para mabilis tayo makapaglagay ng pananda, dalawa ang gamit natin. Dalawa na pipinish kada lipat. Malapit na rin naman kami sa dulo, malapit na kami mayari, alas 3 na ng hapon. Hindi lang masyadong makita mga kaagri itong ating mga stick dahil kulay brown yung ginamit namin, kakulay na ng lupa. Kaya hindi masyadong makita sa camera. Kung mapapansin nyo nga, yun doon sa binti ko. Ayun, no? Yun yung aming pinaka tinatapatan magkabilang dulo. Ito na, naglalagay na tayo ng mga stick. May mga iba't ibang pamamaraan ng paglalagay ng pananda mga kaagri at pagsusukat dito sa mga taniman ng kalamansi. Iba't iba ang pamamaraan ng bawat nagtatanim. Depende rin sa lugar yan, depende sa lupa. Yung lupa kasi na to, kung mapapansin nyo, bababa dito sa may tapat ng tulos na malaki, tapos mataas dun sa gawing dulo o sa gawing malapit sa mga bahayan. Kung mapapansin nyo nga. Kaya dito ang ginawa na nga natin, maliit lang yung daan tubig na ginawa natin, inunan na natin yung daan tubig. Kasi kung unahin namin yung stick, masasagasaan lang na ang tractor mga kaagri, kaya tayo ang inunan na natin ay row. Yan yung ating setup ngayon dito. Pero kung patag ang lupa, pwede rin naman na unahin natin itong stick, tapos malapad naman ang gagawin natin daan tubig. Hindi na yan madadali kasi malapad naman ang gagawin natin daan tubig. Pero dito ang ginawa nga natin setup ay maliliit nga lang yung daan tubig natin, nasa wala pang 2 feet mga kaagri yung lapad nya. Pwede na kaming magtulos o maglagay ng tanda na katulad na to na ano lang namin nakawayan, ginawa stick na pantanda. Itong tanda na to, ito na nga yung yan na yung mismong puno ng kalamansi. Pwede na kami ngayong araw, may mga ilan na lang na natira dyan, yung mga sudyaw, yung mga putol-putol na row, yan ay isa huli na lang. Pero yung mga buo talaga na row namin, ito na mahigit 300 piraso, kaya yari na namin. Medyo ni-repair lang ng konti yung iba. Sinesentro lang ng talagang sentro. Pero konti na lang yan. Mga finishing touches na lang yan. Mayari namin ngayong isang araw itong sukatan ng kapartner ko. Kaming dalawa lang. At yan nga. Siguro may higit 300 yung natulusan namin dito. At ang technique nga na ginawa ko rito, inuna ko yung daan tubig, yung row. Inararo ko na agad kahit di pa kami nagsusukat. Sinukat ko lang muna yung layo ng row na 3.5, tapos inararo ko na yan, ilagyan ko lang ng tulos yung magkabilang dulo na yan. Yun yung palatandaan ko para diretso yung row. At yan, pagkari na mag-row tsaka lang kami nagsukat. Ang PC lang namin mga kagri, pahalang lang, dalawa lang yung PC namin. Ibig sabihin dalawa, sabay namin yan na itinutulos para dalawa ng dalawa yung napipinish namin agad. Kaya yun, nayari na rin namin agad ng kapartner ko na si Jim. At yan, may mga ilan din kasi na hindi maiwasan na medyo may dilis ng konti. Kasi sinusundan lang namin yung gitna ng row na to na ginawa ko. Siyempre minsan hindi naman perfect yung gawa ng pagkakaararo ko dito. Kaya yan, ano lang namin. Kaya sinesentro na lang, yan, lapit na siya dito. Yan lang. Ang best way kasi na ginawa namin dito, ganito talaga, inuna ko yung daan tubig. Kasi mga kaagri, kung makikita ninyo, kukunti lang itinaro kong lupa sa gitna. Kasi hindi naman patag yung lupa na to, itong farm 2 ko.
at medyo tagilid, parang paimbudo. Kaya maliit lang yung daan tubig na ginawa namin. Ito, kapag ayari niya ditong magtanim, diretso pa tubig na siya rito. At nayari na kasi yung daan tubig na to. Kaya kumbaga, naginawahan din yung kapartner natin dito sa pag-uumpisa ng pagtatanim ng kalamansi. Sunod na rito, mag-ano na siya dito, maghuhukay na siya ng mga butas dito. Digger daw ang gagamitin niya dito para sa pagbubutas niya ng taniman na to. At ang ano nga niya ito, siguro mga ilang araw hindi niya itong mabubutasan. Hindi na natin siya matutulungan kasi marami na rin tayong trabaho na nakatenga rin. Dito kasi sa pagsusukat, paglaland preparation, pagsusukat, siyempre kailangan talaga katulong ako dito. Pero sa pagbubutas na to, sa pagtatanim na to, kayang-kaya na niya to. Dahil kahit isang tao lang alam problema. Yun lang sa ngayon. Itong sukat na ginawa ko ngayon, 3.5 by 3 meters. 3.5 yung row, tapos yung in between niya 3 meters mga ka-agri. Yan ang sukat na ginawa namin. Kumbaga hindi na siya masyadong malapit, pero hindi rin siya masyadong malayo. Kumbaga dinipende ko lang yung distance na to kasi renta lang to, 7 years lang yung ginawa naming kontrata rito. Yung may-ari, yun lang ang gusto, 7 years. Medyo maikli yung panahon. Kaya ako hindi ko nilayuan masyado yung distance ng tanim namin ng kalamansi. 3.5 meters lang, tapos yung in between nga niya 3 meters lang. Yan, kung tutuusin, kamukha lang din yun sa farm 1 na kalamansi ko. Yun, 8 years yun mga ka-agri, pero ito 7 years, mas maikli. Kaya dito, sulit na rin kami dito. Kung mapapalaki namin ito ng maganda, baka mapag-aabot din namin to after 5 years, 6 years, baka mapag-aabot na rin namin yung row na to. Kasi yung partner ko na to na nakuha, marunong to sa kalamansi mga ka-agri. Marunong siya mag-alaga, alam niya magproseso, alam niya magpabunga, lahat marunong siya. Kaya ito hindi na natin tututuruan. Kumbaga kaya lang hindi lang niya kaya talaga mag-tractor, pero ayun, buti na nga lang marunong tayo. Kaya nagawa natin yung gusto natin dito sa pag-land preparation natin.